Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan nyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang liblib na baryo sa Batangas, dumating ang isang bagong guro mula sa Maynila. Si Ma'am Celia. Matalino, maganda at mahinhin. Mabilis siyang nagustuhan ng mga bata sa paaralan. Pero sa kabila ng kanyang kabaitan, may napansin ang mga taga-baryo sa kanya. Hindi siya kumakain ng bawang at hindi pumapasok sa simbahan at bihirang makita tuwing gabi. Baka may itinatago si Ma'am, usap-usapan ng mga tao. Dumating ang kabilugan ng buwan at isang nakakakilabot na pangyayari ang naganap. Isang buntis ang biglang nawala sa kanilang baryo. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang katawan sa tabing ilog. Walang laman ang tiyan. May halimaw sa baryo natin, bulong na mga matatanda. Isang gabi, 3 mangingisda ang naglalakad pa uwi. Nang marinig nila ang malakas na pagaspas ng pakpak mula sa taas ng punong niyog. Nang tumingala sila, nanlaki ang kanilang mga mata. Isang nilalang na kalahating katawan lamang ang lumilipad sa ere. Manananggal, sigaw ng isa sa kanila, sabay takbo. Sa pangunguna ng matatapang na kalalakihan, nagdesisyon silang imbestigahan ang lumang kubo sa dulo ng baryo. Isang kubo na madalas marinig ang misteryosong kaluskos tuwing gabi. Dahan-dahan nilang sinilip ang loob. At doon, nakita nila si Ma'am Celia, nakaupo sa gitna ng silid. At unti-unti siyang yumuko at huminga ng malalim. At sa harap mismo ng kanilang mga mata, nahati ang kanyang katawan. Nanlambot sa takot ang mga kalalakihan. Ngunit alam nilang hindi nila maaaring palampasin ito. Habang lumipad palayo ang itaas ng katawan ni Ma'am Celia, agad nilang binudburan ng asin at bawang ang kanyang naiwang kalahati. Ayon sa alamat, kapag hindi nakabalik ang isang manananggal bago sumikat ang araw, hindi na niya muling maibabalik ang kanyang katawan. Ngunit sa kanilang pag-aakalang tapos na ang lahat, may lumabas na isang matandang babae mula sa dilim ng kubo. Siya si Aling Lagring, isang ermitanyong nakatira sa gilid ng baryo. Ngayon lang nila napansin ang kanyang pulang mata at tila matutulis ng ngipin. Hindi mo siya maaaring patayin, ang sabi niya. Hindi siya nag-iisa. Natakot ang mga kalalakihan sa narinig nila. Ibig sabihin, marami pang kagaya ni Ma'am Celia. Bago pa man sila makalabas ng kubo, biglang dumilim ang paligid. Narinig nila ang sabay-sabay na pagaspas ng mga pakpak mula sa itaas. Nang tumingala sila, nakita nila ang higit 10 nilalang na kalahating katawan lamang.
lumulutang sa ere. "Patay tayo rito," bulong ng isa. Ang baryo ay hindi lang pala basta pinamumugaran ng nag-iisang manananggal. Ito pala ay kanilang pugad. Sa takot at galit, ang mga taga-baryo ay sama-samang naghanda. Ang mga matatanda ay gumawa ng sako-sakong asin at bawang. Ang mga lalaki ay naghanda ng buntot, pagi at itak. Ang mga babae naman ay inutusan ng mga bata na magtago sa ilalim ng simbahan. Nang sumapit ang hating gabi, dumating ang mga manananggal. Lumipad sila sa himpapawid, bumaba mula sa ulap at sinugot ang baryo. Sa unang bahagi ng labanan, marami ang nasugatan. Ngunit ang mga taga-baryo ay matatapang. Binuhusan nila ng asin ang natitirang kalahating katawan ng mga halimaw. Isa-isang nasusunog ang mga ito at humihiyaw sa sakit. Si Ma'am Celia, sugatan at umiiyak, ay tinangkang bumalik sa kanyang katawan. Ngunit nang dumapo siya dito, nagsimulang magliyab ang kanyang balat. Hindi ako pwedeng mamatay," ang sigaw niya. Doon lumabas si Lola Remedios, ang albularyo ng baryo. Inilahad niya ang isang dasal. Saka itinuro ang huling manananggal, si Aling Lagring. "Ikaw ang puno ng kasamaan," ang sabi ni Lola Remedios. "Ikaw ang ugat ng sumpang ito." Hinawakan niya ang isang bote ng banal na tubig at ibinuhos ito sa matanda. Napahiyaw si Aling Lagring, nangingisay habang natutunaw ang kanyang laman. Isang malakas na sigaw ang pumailan lang sa hangin bago tuluyang namatay ang matanda. Isa-isang nagbagsakan ang mga natitirang manananggal. Ang buong baryo ay nabalot ng katahimikan. Kinabukasan, hindi na muling nakita ang sino mang manananggal. Ang baryo ay muling bumalik sa dati nitong katahimikan. Ngunit sa gitna ng lumang kubo, isang batang babae ang natagpuan. Malagatas ang kanyang balat at mapupula ang kanyang mga mata. Siya ba'y isang inosenteng ulila o isang bagong panganak na halimaw? Walang nakakaalam. At tuwing kabilugan ng buwan, may mga nagsasabing naririnig nila ang pagaspas ng pakpak sa himpapawid. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.